Hello everyone! Mag-reaction video tayo sa kay Finest China, and good evening to all of you, whatever time zone all over the world. Kamusta kayo lahat? Okay, pag-usapan natin is about Finest China. Oh my God, ang sikat na vlogger. Which lahat talaga napapataas ng kilay, with it comes to his expenses, mga daily expenses niya, na bongga-bongga talaga. At umabot pa siya sa 1 million a month. Okay. Why that happens like a 1 million a month? Siguro maganda, siguro ang trabaho niya doon. At why he can afford those, kung ano man ang, niya siguro, malay mo. At saka bago lang naman niya ng page niya, but when I look in his account, talaga marami talaga siyang tinutulungan ng mga tao. That's good for him, At saka, he's single. At saka, he can do that, Kasi, when he explaining his daily expenses, may nakita ako doon na hindi niya ni-mention. He spent all the utilities, pero hindi na ni-explain ang kanyang mortgages. Walang mortgage na sinasabi. Pinaulit-ulit ko, wala talagang mortgage. Kung wala kang mortgage, siyempre, marami ka pang extra na takbuhan ng pera mo. Kasi pag may mortgage ka at may mga insurances ka ginabayad, talagang hindi mo siguro masustain lahat ng mga pinagsasabi mo. May extra ka pa. May mga extra expenses ka pa, at wow, talagang glamorous or talagang bogacious talaga ang life ni sister. Nasi-spend like that. Oh my God. Not living here na Hawaii talaga are expensive. Totoo talaga yan. Kaya nga pag pumunta ka doon, parang yan ang sinasabi nila na mamahal, Kaya nga magpunta ka doon, ginagawa nila mga package. Maganda rin may mga kamag-anak ka doon. Napuntahan mo, maybe siguro, I don't know, kung kailan ako makapunta doon. We'll see, at marami naman kamag-anak ang asawa ko doon, sa Hawaii. And ini-invite kami na pumunta doon sa lugar nila. Pero hindi pa namin nagawa dahil sa mga alaga naming aso. So, since Finest China, kina-compare ko yung kanyang mga expenses sa expenses namin dito sa bahay. And when kung nakita mo yung tour niya rin sa bahay niya, is look like duplex lang ang bahay niya. I don't know if the whole house yun. Kasi parang kalahati lang pinakita niya. Hindi naman niya pinakita around, doon lang sa backyard kaagad. Pero kahit na ganyan lang, mahal yan doon. Mahal yan, depende sa lugar. Not like my house na talagang na buong lahat talaga, yung ganon. Pero kasi nakikita ko, nag-tour siya, lumabas sa labas, kasi sala, kitchen, din doon na nakaagad sa labas. Di paglabas na, parang umikot lang siyang konti. Kung if you paying association fee, ang association fee, dala na yan ang gardening, everything. So sa sinasabi niya na nagbabayad siya ng 130, dala na yan. Ang ano lang yan, ang sa loob ng bahay mo. Kasi dito rin sa Amerika, may mga friend ako nakatira sa association fee. Hindi ka nga makatouch ng kung ano na sa labas ng bahay mo. Kasi talagang ang association ang may-ari niya. Kaya nga binabayaran sila. And sad thing sometimes, hindi naman nila ginagawa ang obligasyon nila. Yan ang kinakasama minsan ng association fee. Kaya minsan may mga
tenant or diyan nakatira, mga resident na nagko-complain na bakit nagbabayad naman kami, bakit hindi na nagawa, at hindi ka pwede basta-basta lang makadecorate sa harapan ng bahay mo kasi parang generalize, kung magpunta ka nga parang feeling mo maliligaw kasi pare-pareho ang bahay, yung numero na lang ang nag-iba. Ganyan ang mga bahay dito sa Amerika na sa association fee, tsaka may gated yan. May gate yan at doon ka papasok. Pagpasok mo, lahat-lahat talaga pare-pareho ang bahay. 2 number lang talaga ang mag-iba, and then limited ang makapark sa harapan ng bahay mo, either 1 or 2. At hindi ka pa pwedeng mag-park sa mga sidewalk. You cannot park your car on the sidewalk. Kailangan talaga may designated area sila. Minsan malayo pa ang parkingan nila talaga sa parkingan ng residential. At makarelate ka talaga na gano'n, no? Yung nakatira dito sa Amerika, yung makaka-relate niyan. Oh my God, minsan nagagalit pa yung may-ari kasi hindi sila basta-basta makapunta sa bahay nila. Kasi kung may nakita silang naka-block dyan, kasi mamaya may mga mobile na daan. Oy, di ka pwede ganun. Di ka ganun. May mga fine. Ganun. Pag nahuli ka na all the time na ginagawa mo, ganun. Yun ang nakikita ko na ginagawa ni Finest China. And magagawa mo talaga yan kasi binata siya. Wala siyang obligasyon, wala pa siyang pamilya. Pwede siya mamudmud ng pera. Like my children, my children, since wala silang mortgage, they can buy what they want. Nagbili sila kung anong gusto nila. Kasi wala pa sila, may mga work sila. And then, they can buy what they want, and they can give away the money kung sino man gusto nila, But I tell them na kailangan mag-save kayo for your rainy days. Hindi mo rin alam ang buhay, Kailangan before you do that, giving away money, make sure ang yung future mo muna, ang isipin mo, mag-invest ka, like 401k, or life insurances. Yan talagang inuuna ko. And the rest, your extra, that's the time you spend something, buy your car, pay your insurance, whatever, shopping, credit cards, that's it. Kailangan mong gawin. Yan talaga ang ina-advise ko sa mga anak ko kasi dito sa Amerika, ang mga bata, when we start working, may mga pera na sila yan. And guidean mo lang kung paano nila spend ang money nila, that make sure they are in the right track, at unahin ang unang bagay na kahit na anong mangyari, hindi sila magkamali sa finances nila. So, i-compare natin ang ating expenses sa Hawaii dito sa Amerika, sa Reno, kasi ako naman kasi, ang pinili kong buy, mura lang, mura lang talaga, which para marami pang takbuhan ang mga funds mo, mga finances mo, yung mga pera mo, no? Kasi sa Finest China, talagang mahal talaga. Depende kasi sa lugar kung saan ka. So, kinumpare ko ang kanyang expenses, sa expenses ko, wala siyang mortgage. Ako, nagbabayad ako ng mortgage na $908. Which is 50,793 kung sa peso. Tapos, insurances ng mga cars ko, I got 4 cars. Ang binabayad ko lang sa mga insurance, $454. Sa Finest China, 5,000. Totoo yan, kasi, pag siya, sa edad niya, kasi depende yan sa edad
not like my kids na ginawa ko lang sila kami ang main driver, ako ang main driver, tapos mga anak ko is my first, my second, my third, my fourth driver sa apat na sasakyan. Yun ang ginawa ko para mura ang bayaran namin. Kaya I got 3 full coverage plus 1 liability. Kaya 454 ang binabayaran. So, 25,396.76 in peso, you know, kung sa atin, you know. Tapos, electric. Yung electric niya, hindi naman mas mahal pa nga electric ko, 350. Kaya nga, depende kasi sa lugar eh. Kita mo, mura lang ang kuryente niya. Kasi, ang kuryente niya kasi ang depende kasi sa area. You know, how big square meter ang bahay. Ako kasi, 350, especially winter. So, sa peso niyan is 19,579 ang akin electric. Water bill. Ang water bill ko is $40 lang. At saka kay Finest China is $400. Ano ba yung tinabigan mong buong asosasyon? $400. Ang mahal ang tubig nila, ha? $400. So, ang aking tubig is 2,237 lang in 60 cents. Kasi equivalent to peso, which is $55.94. So, ganun talaga ang kanyang expenses. Oh my God. Then, may mga gardening, association. Sa akin, yung mga sinasabi niya, gardening, and sa likod lang ng bahay nila yun. At nagbabayad pa siya ng mga housekeeper and everything. Talaga siguro rich talaga siya. Kasi dito sa Amerika, hindi ka talaga ng nakatulong na yan unless na mga doktor ka siguro maganda talaga ang trabaho mo or kung may golden spoon ka talaga or anak ka ni Donald Trump. may mga kung nakatira ka sa Hollywood, mga ganun sa talagang mahaling lugar, may mga housekeeper ka. Ganun. Pero dito, oh my God, time management lang yan. You know, at saka makamura ka. You know, meron din ganyan dito. Pero mo silang, ang tinatawag nilang molly maid, you know. Pero wala talaga akong tiwala kasi ako burara. Kaya burara talaga ako kung mga magagamit namin. Kaya ayoko talaga may mga tao ibang pumapasok sa bahay namin. At hindi namin afford. Kung just in case man, o yung mama na ako, for example, no? Hindi ko talaga kayanin yan. Tapos, may mga life insurances kami sa labas, you know, which is we paying around like 12,000. Life insurances na sa amin, just in case in the future, whatever happens to us, you know, may mga life insurances pa kami outside. So, nagbabayad kami almost $200. Yeah, $200. Yeah, 1, 2, 4, 6. Yeah, $200. Mga outside life insurances. Tapos, meron kaming internet. You know, sa Finest China, mura lang internet niya eh. Kami, 405 ang aking internet. Which is, bundle na yan. Yung like, telephone, cellphone, at saka internet, wala akong cable pala, wala akong cable. So, talagang 22,655 and 70 cents. Tapos, ang grocery namin, grabe naman ang grocery ni Finest China. Ganon siya kumain. Bakit hindi man lang siya tumaba? Ako talaga, ang aming grocery ko lang is naka-budget na yan. Kasi may mga
Ano pa yan, may mga, hindi naman palagi talagang bibili eh. Kung before talagang ganun ako dati, malaki ako mag-grocery. Kasi tambak lang akong tambak. And I find out my kids not eating what I'm buying. Kaya ang ginawa ko, kung ano lang nire-request nila, yun ang bibilhin ko. You know, aside from our Filipino food, you know, ang katulad namin mga asawa, hindi namin kami masyadong talagang ano sa pagkain. Kung gusto lang namin, yan ang gusto. Kasi pag nagbili ka ng hindi nila gusto, hindi rin nila kakainin. So, ganun ang ginawa ko at nakakatipid ako na I spend only like 500 in one month, you know, which cost 27,970 ang aming grocery. Then, every 3 months, may mga City of Sparks, especially kung saan ka nakatira, 125, and then sewer, which tumatakbo ako ng mga $200, you know, ang dinadaanan ng mga dumi o something. O kung sa peso is around 23,000 kung sa peso siya. And then, mga gas namin, yung gas lang ng asawa ko at kami lang, $80 lang. At ang mga bata naman ay sila nagagas ng sasakyan nila. Sa kanila na yung expenses, you know. So, at saka sa mga pets namin, this is, yung pagkain nila kasi nagmamahal na mga bilihin. Because like $40, so in a month, twice kasi bumibili. So, $3,290 a month ang ginagastos namin. Kung sa peso is 180,965.40. Yan ang gastos. Mas mahal mas mahal talaga yung ano dia, yung kanyang expenses kasi may mga nagpapadala pa siya sa pamilya niya. With this lifestyle and everything, nakaabot siya ng 1 million a month. And they just realized na ganun pala kalaki ang kanyang expenses. Siguro talagang he has a very big heart, you know, to help fellow Filipinos, you know. Nakita ko talaga sa page niya. If you follow him, makita mo doon ang mga people na tinutulungan niya, na pinapadalhan niya with the screenshots. I don't know why some of the Filipino talaga, you know, sana iwasan na natin mga toxic traits ba? Yung mga inggit na mga bagay, you know. Yan ang dapat nating iwasan, and she's doing good. So, I hope masustain niya lahat yan until the end of his life. Na a lot of people nag-umaasa sa kanya. Kasi siyempre yung iba na misinterpret kasi ang dating niya kasi minsan parang mayabang naman ang talagang, kasi may pagyayabang naman siguro siya, kaya he act like that. Siguro, you know, kaya masalamat na lang tayo at nakakatulong sa ating mga kababayan at iwasan na natin ang mga toxic traits na mga Pilipino, you know. Kung gusto niyo tumulong din kayo. Para hindi lang si Finance China ang tumutulong at tumataas ang mga kilay niyo. Yan talaga mga toxic sa atin eh. Bakit ganon? Tayo mga Pilipino, dapat tayo magtutulungan. Hindi na magpahilaan sa baba. Mamaya, chicken pa yan ng BIR. Kung American citizen ba si Finance China? Dapat American citizen siya. Oh my God. Kasi pag sa ano yan, I remember Marcos before, you know, isa man to ka philanthropist, you know, he's helping nung pandemic. Remember that? Na nakulong? Oh my God. So kung ano-anong
binibintang, and they do good deeds, sa mga tao. So, kasi may mga iba na may mga hindi magandang intentions, to drag them down, Kasi feeling nila nasasapawan sila sa pagtulong. Okay, yan lang. And good evening. Sana marami pa siyang matulungan. Yan lang. And don't forget to follow and subscribe to my channel. And hit the notification bell so that you can see my latest vlog.